Sa iba pang balita, layong isulong ng COMELEC sa lehislatibo ang pagsasabatas ng increase sa honoraria ng mga gurong nagsisilbi tuwing halalan. Kasunod ito ng pagbawi kamakailan ng komisyon sa idaragdag sana na honoraria sa 3,000 piso nitong midterm polls. Nakaparehong halaga na ibabayad din sana sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang dahilan, kulang anila kasi ang budget ng komisyon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Babad sa init ng mga classroom tuwing halalan, pagtugon sa samot-saring reklamo ng mga botante, pag-aayos ng mga pumaliang automated counting machine at walang humpay na puyat. Ilan lang yan sa mga kinahaharap na pagsubok ng mga gurong nagsisilbi sa mga voting precinct tuwing eleksyon sa bansa. Panahon at pagod ang kanilang isinasakripisyo pero tila mababaliwala na naman ang mga ito. Ayon kasi sa Commission on Elections, tatanggalin ng karagdagang 3,000 piso sa honoraria ng mga guro sa darating yan na barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre 1 dahil kulang sa pondo. Ang dapat na budget po para sa barangay and SK elections ay 14 billion pesos. 1/4. Subalit kami po ay nabigyan lamang ng 11 bilyong piso. Mawawala yung lahat ng dinagdag na yon because wala doon sa kahit anong item na inapprove sa amin para sa barangay and SK elections. Kaya kung noong midterm elections nasa 13,000 piso ang natanggap ng nagsilbing polling chairman, balik sa 10,000 na lang muli ito. Habang balik 9,000 piso naman ang honoraria ng mga sekretary at 8,000 piso ng muli sa mga poll clerk. Pati technical support staff ng mga guro aalisin na rin ng magkasya ang budget ng komisyon. Kaya naman panawagan ng komisyon sa 20th Congress, isabatas na ang pagtataas sa honoraria ng mga guro tuwing may eleksyon. Pagka naman po dumalaong ng panahon, nagkakaroon din tayo ng increase din sa gastusin sa lahat. So dapat po meron pong automatic increase sa honoraria ng ating mga guro. Habang panawagan naman ng Teachers Dignity Coalition, dapat mawala na talaga yung tax na kinakaltas. Samantala, inanunsyo rin ng COMELEC ngayong Huwebes na aalisin na nila ang pagsusumite ng barangay certificate bilang requirement para sa voter registration. Maaari aniya kasi itong magamit para sa mga irregular na paglilipat ng registration. Sa napakadami naming inimbestigahan at kinasuhan ng mga barangay officials dahil sa aming palagay yan ay ginamit na weaponized upang mahakot yung ibang tao doon sa ibang lugar at palabasin na mga sila ay mga taga dito. Nakatakda sa July 1 hanggang July 11 ang pagbubukas ng voter registration para sa BSKE. At kaiba sa national and local elections, ipatutupad sa BSKE ang pagbabawal sa premature campaigning o yung maagang pangangampanya kahit hindi pa naman campaign period. Ibig sabihin, bawal pang gumamit ang mga kandidato ng kahit anong uri ng campaign materials gaya ng posters, ma-print man, broadcast o online. Once na nag-file sila ng kanilang kandidatura, sila ay considered kaagad na kandidato. Pinagbabawal ang premature campaigning bilang isang kasong kriminal at isang ground to disqualify yung mga kandidato. Habang isa lang ang papayagang watcher kada kandidato, nasa 69.5 million voters ang inaasahan ng komisyon na boboto para sa BSKE. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.